Magandang araw, class! Welcome back to our course on pag-aaral sa kasaysayan at lipunang Pilipino or Philippine History and Society. For today's lesson, pag-uusapan natin ang Ilaya or upland communities, particularly focusing on two important indigenous groups and traditions in the Philippines, the Igorots and the Binukots. So, sa previous lesson, natutunan natin kung paano nakaaapekto ang geography sa culture at historical consciousness. Ngayon, mas palalalimin natin ang discussion sa pamamagitan ng pagtingin sa mga komunidad na matatagpuan sa kabundukan at interior regions ng bansa. By the end of the lesson, hopefully, mas maintindihan natin kung paano nakatulong ang geography sa paghubog ng identity, culture, and historical experience ng ating mga indigenous communities. Kapag naririnig natin ang salitang bundok or upland communities, ano agad ang pumapasok sa isip nyo? Marahil, iniisip ninyo ang mga lugar na malayo sa syudad, napapaligiran ng kagubatan, at mahirap marating. At totoo naman yon. Ang mga ilaya ay tumutukoy sa mga komunidad na matatagpuan sa kabundukan, interior regions, at malalayong lugar. Pero mahalagang tandaan na ang mga lugar na ito ay hindi lamang simpleng lokasyon sa mapa. These environments shape livelihood, beliefs, traditions, social relationships, and even historical experiences. Sa madaling salita, ang environment ay may malaking papel sa paghubog ng pagkatao at kultura ng mga tao. Now remember this important idea. Humans and nature continuously shape one another. Hindi lamang tao ang nagbabago sa kalikasan, ang kalikasan din ay humuhubog sa tao. Sa lesson na ito, inaasahang magagawa ninyo ang mga sumusunod. Una, maipaliwanag ninyo kung ano ang ilaya or upland communities. Pangalawa, masusuri ninyo kung paano naaapektuhan ng geography ang kultura at kabuhayan ng mga tao. Pangatlo, maunawaan ninyo ang indigenous systems ng sustainability at cooperation. Pang-apat, matatalakay ninyo ang experiences ng Igorots at Binukot. At panghuli, mare-reflect ninyo ang relationship ng isolation, autonomy, at identity. So, ano nga ba ang Ilaya? Ang salitang Ilaya ay tumutukoy sa mga komunidad na matatagpuan sa matataas na lugar or interior regions. Karaniwan silang matatagpuan sa kabundukan, kagubatan at malalayong lugar. Dahil sa kanilang lokasyon, mayroon silang mga katangian gaya ng rugged terrain, limited accessibility, relative isolation, at malalim na connection sa kalikasan. Kabilang sa mga halimbawa ng upland communities ang Igorot ng Cordillera, iba't ibang lumad groups sa Mindanao, at ang Panay Bukidnon sa Panay Island. Ang kanilang paraan ng pamumuhay ay malaki ang pinagkaiba or pagkakaiba kumpara sa mga komunidad sa kapatagan o baybayin. Ngayon tingnan natin kung paano nakaapekto ang geography sa kanilang buhay. Ang kabundukan ay may maraming hamon or challenges. Kabilang dito ang matatarik na bundok, limitadong lupang sakahan, mahirap na transportasyon, at limitadong akses sa mga sentro ng kalakalan. Pero interestingly, ang mga hamong ito ang siyang naging dahilan din upang maging innovative ang mga upland communities. Sa halip na tignan ang bundok bilang hadlang, ginawa nila itong oportunidad. Nagkaroon sila ng sustainable agriculture, environmental adaptation, cultural preservation, at self-reliance. Isa ito sa pinakamahalagang aral mula sa upland communities. They adapt to nature instead of destroying it. Na dahil iba ang kanilang environment,
iba rin ang kanilang kabuhayan. Kabilang sa mga pangunahing livelihood activities ang terrace farming. Ginagamit ang matatarik na bundok bilang sakahan sa pamamagitan ng paggawa ng hagdang-hagdang palayan. We discussed this in my previous recorded lecture. Another is shifting cultivation or kaingin. Rotational farming na nagbibigay ng panahon para makapagpahinga ang lupa. Hunting and gathering or pangangalap ng pagkain mula sa kagubatan. Use of medicinal plants or paggamit ng mga halamang gamot bilang bahagi ng traditional healthcare. And barter trade o pakikipagpalitan ng produkto sa ibang komunidad. Usually ito ay nangyayari sa pagitan ng mga Ilaya at Ilawod. Bumababa ng kabundukan yung mga taga-Ilaya para makipagpalitan ng kalakal sa mga taga-baba o yung mga Ilawod. Mapapansin natin na karamihan sa mga gawaing ito ay nakabatay hindi dahil sa profit or kita, kundi sa sustainability at survival. Napag-usapan natin ang kaingin. Kapag naririnig natin ang salitang kaingin, kadalasan ay negatibo agad ang tingin natin. Pero mahalagang maunawaan na ang traditional kaingin ay iba sa illegal slash and burn activities na nakikita natin ngayon. Sa traditional system, may rotation, may resting period ang lupa, at may ecological balance. Ang problema ay nang abusuhin ito at gawing malakihang operasyon. Sa tamang paraan, ang kaingin ay nagpapakita ng malalim na ecological knowledge ng indigenous peoples. It teaches us that indigenous knowledge can contribute to environmental sustainability. Okay. So, kahit ako, nung elementary ako, sa mga textbooks na aking nababasa, even in high school, no, tinitingnan yung kaingin bilang isa sa mga nakakapag-destroy ng kagubatan. No? Pero kung titingnan natin, gamit ang perspektibo, di ba sabi nga natin, isa sa mga key characteristics ng historical consciousness, yung pangalawa, no? Yung historical perspective taking. Kailangan tingnan natin sa perspektibo ng mga indigenous peoples yung kanilang mga ginagawa. No? So for example, bilang yung kaingin o yung shifting cultivation, from an indigenous perspective or approach, hindi siya nakakasira ng nature. No? Kung hindi nakakapag-contribute pa nga ito sa ecological balance, kasi nga may rotation, may resting period yung lupa, may ecological balance. Pero kapag ka malawakang operasyon na to or malaki ang operasyon, doon na nagkakaroon ng problema. Pero hindi ganun yung mga indigenous peoples natin. Okay? Isa sa pinakamahalagang katangian ng upland communities ay ang kanilang malakas na community spirit. Sa maraming indigenous communities, mahalaga ang bayanihan, cooperation, shared labor, at mutual responsibility. Isang magandang halimbawa nito ang ub-ubo ng mga Igorot. Ang ub-ubo ay isang sistema kung saan nagtutulungan ang buong komunidad sa pagtatanim, pag-aani, at paggawa ng bahay. Kapag ikaw ay tumulong ngayon, tutulungan ka rin nila sa oras ng iyong pangangailangan. Ito ay nakabatay sa reciprocity at solidarity. Sa upland communities, hindi hiwalay ang spirituality sa environment. Maraming indigenous groups ang naniniwala sa anito o nature spirits dahil nga animism, no, yung indigenous belief, o bago dumating yung Christianism sa Pilipinas, very paganistic, animistic, no, yung ating mga tradisyon, paniniwala. Naniniwala sila na may espiritu ang bundok, ilog, kagubatan, at iba pang bahagi ng kalikasan. At yung ganitong klase ng paniniwala, yung isa sa mga dahilan kung bakit gano'n na lamang yung pagrespeto at pangangalaga ng mga indigenous people sa kalikasan, sa nature. Ngayon, maaaring iba ang ating religious beliefs, pero mahalagang unawain ang worldview nila sa sarili nitong konteksto. Diba? Kaya sabi nga natin, number 2 ng
to second characteristic ng historical consciousness, yung historical perspective taking. Tingnan natin sa mata nila o yung kanilang paniniwala, yung kanilang mga ginagawa, yung mga activities, traditions nila, culture, yan, para hindi natin hinuhusgahan yung kanilang kultura gamit yung kultura natin, no? Na nalabas doon sa sarili nilang kultura. Kapag sagrado ang kalikasan, mas maingat itong ginagamit at pinoprotektahan. Kaya ano no, environment rangers, no, yung mga indigenous peoples natin. So dapat hindi lang kaya dapat mas paigtingin pala kasi natin no yung effort natin na ma-preserve no yung kultura ng mga indigenous communities natin. Tulungan natin sila na makibaka no sa paglaban nila sa kanilang ancestral domain, sa mga lupain na inaagaw sa kanila. Isa sa mga pinakakilalang upland groups sa Pilipinas ay ang Igorot. Mahalagang tandaan na ang Igorot ay hindi isang grupo lamang. Ito ay collective term para sa iba't ibang ethno-linguistic groups gaya ng Ifugao, Bontok, Kalinga, Ibaloy, Kankanai at Isneg. Dati akala ko, since yung knowledge ko lamang ng Igorot ay sa mga textbooks, akala ko yung mga Igorots ay matatagpuan lamang sa Ifugao. And nung nasa UP Baguio na ako, because I studied in UP Baguio, doon ko lang mas naintindihan na yung Igorot pala, it is a collective term at hindi lang siya sa Ifugao matatagpuan. Ang ibig sabihin ng Igorot ay, yung literal na meaning niya ay people from the mountains. Sa Tagalog, taga-bundok. Yan. Ang kanilang identity ay malapit na konektado sa Cordillera Region or CAR, Cordillera Administrative Region. Ang Cordillera ay isang bulubunduking rehiyon sa wait lang. Ayan. Ang Cordillera ay isang bulubunduking rehiyon sa Northern Luzon. Dahil sa matarik at mahirap pasuking terrain ito, nahirapan ang mga Espanyol na ganap itong kontrolin. Kaya they were able to preserve their culture, no, their indigenous ways. Bunga nito, maraming indigenous traditions ang nanatiling buhay hanggang sa ngayon. Habang maraming lowland communities ang lubos na naapektuhan ng kolonyalismo, ang maraming Igorot communities ay nakapagpanatili ng sariling pamahalaan, sariling batas, sariling ritual at sariling kultura. Sa kasamaang palad, maraming maling paniniwala tungkol sa Igorots. Kabilang dito ang stereotypes na sila ay primitive, uncivilized, o hindi tunay na Pilipino. Ang mga stereotypes na ito ay nagmula pa noong panahon ng kolonyalismo. Kahit ako may ganun akong klase ng stereotypes, elementary, no? Kasi nga sa textbooks, katulad nung nakikita nyo dyan sa example sa slide, na kapag ka Igorot, ibang-iba yung itsura, no? Sa mga karaniwan kong nakikita nung bata ako, no? Na ako'y nakatira sa Antipolo, na sila ay kulot, nakabahag, maitim, pango, malaki yung butas ng ilong, ganon yung mga nakikita ko sa textbooks. Until, sabi ko nga, sa Baguio ako nag-aral and nakakita ako ng mga actual no Igorot, no? At sila ay mga pogi at magaganda, maputi, matangos ang ilong, maganda yung mga features nila. So, may misrepresentation, no? And negative stereotypes tungkol sa kanila. At nakakalungkot na isa yung sistema ng edukasyon natin sa nagpakalat ng ganong klase ng misrepresentation and stereotypes. Even yung media, diba, may ganun ding misrepresentation and stereotypes na kinocommit. Ang problema sa stereotypes ay hindi lamang ito simpleng libro. Nakaapekto ito sa opportunities, self-esteem, and social inclusion. Bilang mga estudyante ng kasaysayan, mahalagang hamunin natin ang mga maling pananaw na ito. Na dahil sa kanilang geography, naging mas autonomous ang maraming Igorot communities, kaya nga Cordillera Autonomous Region. Hindi sila ganap na nasakop ng mga Espanyol.
panatili nila ang kanilang kultura, governance, at identity. Class, hindi sila totally hindi nasakop or napasok ha. Yung mga Americans, ba, nakaakyat sila sa Cordillera, kaya nga yung Baguio, di ba, may Burnham Park, yung mga Americans yung mga nagpatayo niyan. Sa ganitong paraan, ang isolation ay naging anyo ng resistance. Ngayon naman, pag-usapan natin ang binukot. Ang binukot ay nangahulugang secluded maiden. Ito ay isang tradisyon ng Panay Bukidnon kung saan ang piling babae ay sinasanay bilang tagapag-ingat ng oral traditions. Sila ang tagapangalaga ng epics, rituals, oral literature, at cultural memory. So pinapasa by mouth, no, sa bibig, pinapasa dun sa napiling binukot, pinapamemorize sa kanya yung mga epico, ritual, or oral literature, cultural memory, pinapasa yan sa kanya, pinapamemorize by mouth, tapos yung susunod na binukot, ganun din yung magiging trabaho niya sa community, no? Pinapasa by mouth yung mga epico, rituals, oral literature, cultural memory, yan. Tapos ganun siya, pinapasa by mouth doon sa binukot. Isa sa pinakamahalagang epics or epiko na kanilang pinangangalagaan ay yung Hinilawod. Sa maraming indigenous communities, hindi libro ang pangunahing imbakan ng kaalaman. Ang tao mismo ang nagiging archive or library. No? Kaya sinasabi natin, history is not only written, hindi lamang nakasulat ang kasaysayan, it is also spoken and performed. Ang binukot ay nagsisilbing buhay na tagapag-ingat ng kasaysayan. Sa kasalukuyan, marami pa rin hamon ang kinakaharap ng indigenous communities. Kabilang dito ang discrimination, cultural misrepresentation, land conflicts, modernization at pagkawala ng tradisyon. Pero patuloy rin silang lumalaban sa pamamagitan ng cultural festivals, advocacy, social media, at heritage preservation. At dapat tayo din, tinutulungan natin palakasin yung boses nila sa patuloy nilang paglaban para sa mga isinusulong nila. Na ano ngayon ang connection nito sa historical consciousness? Makikita natin na ang geography ay humuhubog sa culture, governance, identity, at historical experiences. Ang isolation ay nagpreserba ng kultura, ngunit minsan ay nagdulot din ng marginalization. Dito natin nakikita na ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang kasaysayan ng Maynila o ng mga sentro ng kapangyarihan. At some point in our history, ganun kasi yung nangyari, no? Naging very Tagalog-centric yung pagsulat at pag-aral ng kasaysayan, no, ng Pilipinas. Kasama rito dapat ang mga kwento ng mga komunidad sa kabundukan at iba pang nasa laylayan ng Pilipinas. So hindi lang dapat nakapokus yung pag-aaral natin ng kasaysayan sa sentro, sa Tagalog na communities. Bilang pagtatapos, ang geography ay may malaking impluensya sa kultura at identity. Ang upland communities ay nakabuo ng sustainable systems of living. Ang mga tradisyon kagaya ng ub-ubo, bulul at binukot ay nagpapakita ng yaman ng indigenous knowledge. At higit sa lahat, ipinapakita ng kanilang karanasan na ang Filipino identity ay hindi iisa lamang. Ito ay diverse, dynamic, at binubuo ng maraming kasaysayan at karanasan. Bago tayo magtapos, pag-isipan ninyo ang mga sumusunod. Maaari nyo ito yung sulat sa inyong notebook. Paano naapektuhan ng geography ang identity at culture? How does geography influence identity and culture? Why is it important to preserve indigenous traditions? What can modern society learn from upland communities? And how do stereotypes affect indigenous people today? Para sa inyong assignment, panoorin ang documentary ni Cara David na Ang Huling Prinsesa. Ito ay tungkol sa binukot
Magandang documentary ito. Hanapin ninyo sa YouTube. Habang nanonood, sagutin ang mga sumusunod. Ayan, may 3 guide questions akong nilagay dyan. What challenges do the Binukot face today? How does the documentary show cultural preservation? And why is oral tradition important in indigenous communities? Maraming salamat sa pakikinig. Remember, when we study indigenous communities such as the Igorots and the Binukot, we are not simply studying the past. We are learning about living cultures that continue to contribute to the richness and diversity of Philippine society. Hanggang sa susunod nating lesson, ingat at mabuhay!